base rin sa kanyang pahayag, mukha bang dinaga si President Marcos? Well, hindi naman necessarily. Mukhang ang framework niya dun sa interview ay yung narrative na gusto niya iparating ay siya ay empathic. No? Empathy yung gusto niya ipakita. Una, na siya ay self-critical. Ibig sabihin ng self-critical, tinatanggap niya na meron siyang kakulangan at siya ay tao lamang. No? At siya ay may mga pagkakamali at pagkukulang. Tingin ko yun yung una niyang objective. Empathy. Empathy. Kalawa ay medyo sinusubukan niyang i-craft yung isang bagong narrative. Dahil nanggaling siya, una, sa isang midterm election na tawag nga ng bunso ko ay epic fail. No? Epic fail. At ikalawa, dahil dyan sa epic fail na yan, na midterm election, ay nakita yung mga tao niya na nag-aaway, nagsisisihan. Si Toby Chanco at saka si Speaker Martin Romualdez. So, ngayon siya nagpa-interview para ipakita na siya ay concerned sa lahat ng pangyayari at siya ay still in command. Yun yung tingin ko nakikita rito. At Pero willing siyang mag-ayos. Willing siyang mag-ayos at ito yung mga indication ng gusto niyang gawin. No? Bagamat pwedeng sabihin ng iba, may medyo contradictory yung kanyang sinabi, pero tingin ko para sa kanya ay ito yung gusto niyang ipakita na gagawin niya. Tingin ko maraming kulang pa, pero indicatively, ito yung kanyang sinasabi na gusto niyang gawin. Bagaman yung pagkakasabi niya ay medyo ambivalent, sabi nga niya ay hindi naman siya masamang tao, no? Hindi naman talaga siya panggera, pero baka kinakailangan din namang katakutan siya. No? Yung hindi lang siya parang tinatapak-tapakan lang, etc. etc. So mamaya, pwede natin i-deconstruct yung lahat ng kanyang sinabi. okay. Pero do you think, no, given the objective that you mentioned, do you think that was achieved? I'm not too sure, no, dahil nakakaisang araw pa lang no. Pero doon sa initial comments, marami namang mga positibo, meron din mga negatibo. Pwede rin naman kasi yung mga comments ay manufactured, no. Pero for now, at least sa balance sheet ay parang may positibong impact. Pero hindi natin masisigurado nga dahil isang araw pa lang. Parang gusto niyang katakutan din siya. Gusto niyang magpakita ng empathy as well as strength. Pero at the same time, nag-send siya ng feelers na handa siyang makipagbati uli sa mga Duterte. Ano ba yun? Yun nga eh. Ano ba yun, no? Ito pa, Senator, no? Ito lang. No? Bago, ang naisip ko lang doon, no? Sabi niya, bukas siya, oo naman, di ba? Bukas siya makipagbati dito sa mga Duterte. Iniisip ko, ikaw yung binubugbog eh. Sa kanila nanggagaling yung opensa. Parang sobra naman yata ang pagiging selflessness yan. Going beyond the realm of practical politics. Para masyado naive yung dating sa akin. I don't know, no? Pero meron siyang purpose siguro. Pero sa akin, parang nagmukha ka lalong mahina eh. Kasi yung kalaban mo, ang tindi eh. I don't know. Correct. No? Pwede namang taktika yon para ipakita na willing siyang isacrifice yung kanyang political survival para lamang maging mapayapa yung bansa. Dahil I'm almost sure baka hindi naman tanggapin ng mga Duterte yon. Dahil too much assassination attempt under the bridge. Parang kung ikaw yung mga Duterte na nakulong na ng ICC si Digong, pina-impeach mo na yung Vice President, tapos may mga kaso nang nakasampa at isasampa pa. Parang ano ba yung basis para magbati kayo uli? No? Kaya pwedeng hindi naman niya talaga niisip yun, parang parang chill lang, para ipakita niya na willing siya na isakripisyo yung kanyang mga banat sa kanya para lamang maging mapayapa yung bansa. Parang bahagi pa rin ng kanyang empathy framework, empathy message. Pero siyempre tayo, we weren't born yesterday, ang dating sa atin, ano ba yun? Di ba? Ano ba yun? Anyari. No? Anyari. Diba? At saka parang ang protagonist pa yung mga Duterte. Parang ganun yung isang bahagi ng ng pagtingin ko ron eh. Parang sila talaga inaapi. Parang sila yung naagrabyado, di ba? Oo, yun nga. Sila pa yung naagrabyado. At ikalawa, may isa pang kulang eh. Kung gusto mo kasi mag-ayos, ang una mong gawin
no? Meron kang gustong gawin na mga reforma, may gusto kang gawin na adjustment sa messaging, meron kang gustong ayusin sa kondukta na hindi lang respected kundi feared, no? Ang isang nakalimutan niya, although nabanggit din niya, ay open siya na magkaroon ng pagbabago sa kanyang kabinete. Kung Oo, maalala mo, doon sa isang pero in tanong. passing in passing. Pero in passing, tingin ko isa yun dapat na major na diniinan niya. Na handa siyang in 3 years na medyo sablay na highlight dito sa midterm. Alam naman natin, midterm is a referendum on the government, on the president. At dahil nabigo ka, ang una mong gagawin ay cabinet revamp. Paltan mo na yung mga dyan, mga natutulog sa kangkungan. Paltan mo na yung Secretary of Health mo na wala namang ginawa para ma-improve yung ating health services. Paltan mo na yung Secretary of Energy mo na hindi naman napababa yung presyo ng kuryente, na pamahal pa habang inefficient yung serbisyo. Paltan mo na yung iyong Solicitor General na mukhang ang loyalty sa mga Duterte, hindi naman sa iyo. Kilasuhan pa si Laila de Lima para baguhin yung kanyang akwital. Diba? Tapos paltan mo na yung Secretary of Labor mo na wala namang ginawa para sa labor, kundi para sa sarili at saka sa mga employers. Diba? Paltan mo na yung mga na yan. Yung mga walang kwentang cabinet secretary mo para ipakita mo na willing kang magbago. Willing mong ayusin ang iyong gobyerno. Willing kang mag-move forward. No, yun yung kulang. Although nabuksan niya. Sana lang ay baliwala yung kanyang sinasabi na indicative na reforms, no? Baliwala yung sinasabi ng empathy kung hindi niya gagawin yung isang malinaw at malawakan na cabinet revamp. Kung hindi niya gagawin yon, tingin ko tuloy-tuloy siyang magiging early lame duck. Imbis na magiging lame duck siya sa last year ng kanyang termino, ngayon pa lang magiging lame duck na siya. Kaya kung gusto niyang sagipin yung kanyang sarili, yung kanyang gobyerno, at gusto niyang durugin yung kanyang mga kalaban, lalo na yung mga halimaw na kalaban niya, mag-ayos siya at magsimula siya sa kanyang bahay, sa kanyang cabinet. Pero yun nga, is there still time for that? Or he missed the chance? Kasi wala naman nagre-request na mag-podcast siya. Obviously, meron siya objective for this. Bakit hindi pa niya nasundot doon? Kasi speaking of the cabinet revamp, 'di ba? Sabi niya, baka mangyari 'yan. 'Di ba? Baka mangyari 'yan. Parang napaka-tentative pa rin, 'di ba? Tentative. Oo. Parang I don't know, meron na ba siya communication problem or baka naman ganun siya talaga? I don't know. Baka all of the above. Biro mo, 4 na beses ka nagpalit ng communication strategies, 'di ba? 4 na beses at baka maging 5 pa, no? At alam naman natin na perception is reality, 'di ba? At 'yun yung nangyari nitong nakaraang mga buwan na nag-culminate dito sa epic fail ng midterm elections. Tapos nag-aaway pa yung kanyang mga main people, no? Yung no less than the campaign manager of Alyansa at yung speaker, di ba? Hindi ko maintindihan bakit niya pinayagan tong kanyang campaign manager na magsalita ng ganyan, na sinisi yung nag-file ng impeachment, sinisi yung 4 na impeachment. Yung unang nag-file ng impeachment, yung LP Akbayan Black, tapos Makabayan Black, yung ikalawa, at yung ikatlo, mga religious. Yung ika-4, yung anak ng presidente. Tapos pinalatan niya yung mga nag-file ng impeachment. Yun yung sinisi ng campaign manager ng Alyansa para sa kanilang kabiguan last election. Imbis na wineponize nila yung laman ng impeachment complaint, ang nangyari, yung kalaban nila ang nakapag-weaponize. Diba? Diba failure yan ng campaign manager? Tapos sisisihin mo lahat, no? Maliban sa iyong sarili. Tapos pati yung anak ng presidente na manipulate, na pressure. Imagine mo yung muka ng anak ng presidente pagkatapos sabihin ng campaign manager na siya ay nagamit lang. Pero ang linaw-linaw ng kanyang sinabi na kinakailangan niyang pumirma sa impeachment dahil ipapahukay yung kanyang lolo at itatapon sa West Philippine Sea. Tapos sasabihin ng campaign manager, hindi, na-manipulate lang. Hindi, na-pressure lang. Anong itsura ng anak ng presidente? Anong itsura ng presidente kung papayagan yan?
Di ba? So, okay lang naman punahin mo yung iba, pero magsimula ka naman sa sarili mo. Ano yung naging role mo as campaign manager? Ano yung hindi mo nagawa? Bakit nagmukhang biktima pa si Digong? Na human rights ang issue at saka rule of law. Eh, anong nangyari doon sa libo-libo, 30,000 na mga biktima at yung kanilang mga pamilya? Ba't hindi nyo ginamit yun? Ba't hindi nyo ginamit yung 90% na anti-China para yung mga pro-China ay hindi nag-top sa Senate katulad ni Bongo, katulad ni Bato de la Rosa? Anong ginawa nyo? Diba? Yung sinasabi ng presidente na massive corruption, no, crimes against humanity, yung sinasabi niya na kataksilan sa pagbenta ng ating bansa sa China, no, yung mismanagement ng pandemic kaya ang daming namatay. Bakit hindi niyo ginamit 'yon? Bakit yung presidente lang ang nagsabi noon? 'Di ba failure 'yan nung iyong kampanya? Ay ikaw yung campaign manager. Kaya medyo medyo naiinis lang ako na sinisi mo lahat maliban sa iyong sarili. Medyo lang, konti lang naman. Konting inis lang, no? Mas inis pa rin ako dun sa hindi nag-iimbita sa akin dito. Sino? Ako ba? Pero ito dinig ko dyan eh. May nadidinig kasi ako, no? Kasi nga ultimately, yung lahat ng gulo na yan sa House of Representatives sa issue na impeachment, nagre-reflect yan sa Pangulo eh. Bakit? Correct. Siya nagsabi na wag niyo ituloy. Di ba nalik yung kanyang message sa mga congressmen, pero tinuloy. Ibig sabihin, hindi nakikinig sa'yo, hindi natatakot sa'yo. Kaya nakikinig? Obviously sa speaker. So, ibig sabihin, the speaker is a major power player here. Siguro separate poll siya, I don't know, no? Pero clearly, hindi kontrolado ni BBM yung iba't ibang mga figures diyan sa House. Yun ang dating eh. And I also get the impression na half-hearted itong pagsuporta ni BBM dito sa filing na impeachment laban kay VP before elections. May nadidinig ako na kung magpa-file ng impeachment after. So ngayon, parang nandiyan siya sa ganyang situation. Again, everything reflects on him kasi siya yung siya yung leader ng partido. Di ba? Pwedeng totoo yung sinasabi mo, Christian. Pero pwede rin totoo yung sinasabi ni Trillanes na lahat yan ay public posturing. Dahil duda naman ako kung pipirma yung 250, 260 congressman nang walang bendisyon ng presidente. Duda naman ako na mangunguna yung kanyang anak nang walang bendisyon ng presidente. No, lang yan text at saka tawag lang eh. So, duda rin ako doon sa sinasabi ni Toby Chanko na lahat ng ito ay galing lamang sa speaker. Ako duda ako ron. No? Dahil, ayun sa may kinalaman daw sa pondo para ma-release. Sobrang laki nitong proyektong ito para wala man lang bendisyon ng presidente at saka ng first lady. No? Kaya, pero, okay naman, agree ako dyan eh. Ang problema, bakit hindi dumidiin si BBM? Diba? Hindi siya dumidiin eh, ever since eh. Ano yun? Well, paano siya maglalagay ng parang, yung tao dito, veneer of detachment dyan, nandyan na yan eh. Yeah, lagi natin sinasabi, di ba? Character is destiny. Baka ang basa niya ay dapat hindi siya mangunguna sa pag-impeach ng kanyang sariling vice president. Or baka talagang ang tingin niya ay iba na yung mag-ooperate niyan. Ako okay na ako eh. Nanalo na ako, historic na victory. Yung iba naman ang gumawa niyan. No? Bibindisyonan ko na lang. So, pwedeng ganun kasi yung kanyang karakter. Ang problema niya, kulang siya sa mga tao na ididikit yan, yung kanyang attitude, yung kanyang karakter, dun sa kinakailangang gawin. Yung what needs to be done. Baka yun yung kulang eh. No? Halimbawa, kulang pa siya sa political affairs. Na sana ay tinatrabaho yan. Sana yung mga tipo ni Trillanes ang ilagay dyan. Diba? O Ronald Llamas, pwedeng ilagay dyan. Ronald Llamas, diba? Mga ganun ba? Di araw-araw kong binatikos ng Christian Esguerra. Okay lang. Kung nilagay ako dyan, diba? Bagay, kahit naman wala ako, binabatikos naman ako araw-araw. Kaya okay Mr. lang. President, nag-a-apply po ito ng political advisor position, ha? Ano akala mo sa akin, yung mga ibang political analyst mo? Medyo defining at this point yung kanyang interview. Parang ang daming objective nun eh. At lalo na, inuulit ko, nangyari yan after nung midterm,
na medyo hinatulan yung kanyang gobyerno at sa kanyang presidency at sa gitna ng pag-aaway ng kanyang mga main political leaders at operators. Hindi ito mga hindi ito mga gigilid-gilid. Ito yung main campaign manager ng alyansa, kamag-anak din, at saka yung speaker na kamag-anak din. Diba? Correct. Na papunta ng SONA na mamimili ng speaker, maninili ng Senate President. No, anong ibig sabihin yan? No? Habang meron kayong major na kalaban na gusto kayong i-assassinate, ang sabi nga magkakaroon ng bloodbath sa impeachment, tapos nag-aaway-away kayo. Medyo itago nyo naman kahit totoo. Kahit meron, tago nyo naman.